Ganyan po ako, babasahin ko. I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Verse 12, immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Pangatlong mahalagang bagay, for you and me, for all of us, in order for Jesus to make us whole. Pangatlo, the paralytic obeyed Jesus' commandment. Sinunod ng lalaking paralitiko ang iniutos sa kanya ng Panginoong Hesus. Ano ang iniutos sa kanya? Tatlo. Una, ano sabi ron? Get up! Bumangon ka dyan! Amen. Pangalawa, ano sabi ron? Take what? Up your mat. Bitbitin mo yung higaan mo. Pangatlong inutos sa kanya ni Jesus, go home. Hello. Ang tanong, sinunod ba ito ng lalaking paralitiko? Amen. Tingnan po natin sa verse 12. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid. Sa verse 12. Bumangon ka dyan. Bumangon siya kagad. Hindi yung, paano Lord? Hindi na pagpatawan ko. Ano ba kung makakabangon ko? Mag-uutos ka ng magbabangon sa akin. Hindi siya nagpiran. Dahil siya ay may faith, sumunod siya kagad. Amen? Dahil siya ay may faith, sumunod siya kagad. Dahil sa kanyang pagsunod, nabago ang kanyang kondisyon. Makinig tayo mabuti mga kapatid. Kung bakit hindi mabago-bago ng Panginoon ang kondisyon ng ating mga buhay, kasi madalas nangangatwiran pa tayo sa Panginoon. Hindi mo na kagad tayo sumunod. Nagre-reason out tayo. Hindi katulad itong lalaking paralitiko when Jesus said, rise up! Immediately, he arose! Bumangon siya agad. Amen? Wala siyang sinayang sandali. At anong sabi ni Jesus? Bitbitin mo, higaan mo. Bitbit niya agad. At sinabi ni Jesus, umuwi ka. Umuwi siya talaga naman. Nagpasisyon po siya. Sabi, magaling na ako. Magaling na ako. Malakas na ako. Nag-passion model pa siya. Bakit? Maraming nanonood sa kanya. In the presence of them all, he walked, going home. Papauwi sa kanilang tahanan. Hallelujah. This is transaction. Ang totoong pananampalataya may gawa. He did their job. Nagawa na nila ang kanilang bahagi para sa paralitiko. Right? Right? Mula na siya buhatin sa tahanan niya, papunta sa kinaroroonan ni Jesus, he did their part. Secondly, listen. God did His part. Jesus did His part. He forgave the sins of the man. Amen? Amen. Pinatawad niya na. At yun ang susi ng kagalingan. Yung kapatawaran. Then finally, the paralytic fulfilled his own role. Yung lalaking paralitiko naman, ginawa niya naman ang part niya. Lumangon siya, inuwang kanyang higaan, at umuwi sa akin. Ayon sa inutos ng Panginoon. Now listen, gusto mo ba talaga natin makaranas na tayo buuin ng Panginoon? Amen. We must have obedience to Jesus. We must obey Jesus' command. Sundin natin ang utos ni Jesus. Makikita natin. As we obey Jesus, makikita natin, He will make us whole. Bubuin ka. Sabi mo sa katabi mo, bubuin ka ng Panginoon. Wala akong nakitang tao na sumunod sa utos ng Panginoon na nasira ang buhay. Na napahirap, napahamak. Wala! Lahat ng totoong sumunod kay Jesus na bago ang buhay, na ayos ang buhay, na magpala ang buhay, na bago ang sitwasyon sa kanyang buhay. At hindi na siya naging katulad ng dati. Hello? I believe itong lalaking paralitiko, hindi na siya nabalik sa pagkaparalitiko. Why? Because he obeyed Jesus' commandment. Sinunod niya ang utos ni Jesus. Are you listening, people of God? Amen. Gusto ba natin yung iba't ibang area ng buhay natin na alam natin mayroong mga diferensya, na alam natin may mga karamdaman? Gusto ba natin buuin ito ng Panginoon? Amen. God is waiting for your turn. God is waiting for you to do your part. Obey Him. Obey His commands. Amen? Now is the time for you
to take a step forward in faith. Panahon naman natin, pagkakataon naman natin, na ipakita natin ang hakbang ng ating pananampalataya. Today, brothers and sisters, I have done already my part. I'm preaching to you the words of God. Now it's your turn. Do the steps of faith for your lives to be whole through Jesus Christ. Ikaw naman ang hahakbang. God already fulfilled His part. He forgiven you your sins already. Pinatawad niya ng mga kasalanan mo. Nilinis ka na niya. Iniligtas ka na niya. Ngayon, gusto mong buuin ng Panginoon ang buhay mo? Yung iba't ibang aspeto ng buhay mo, gusto mong buuin ng Panginoon? Gusto mong maging kumpleto, maging ganap, maging buo sa harapan ng Diyos? It's time for you to step forward. To step and show your faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Itong lalaking ito, hindi niya pinansin ang sasabihin ng mga tao. Ang importante sa kanya, yung buhay niya maging buo sa kanya. Alam mo ko mga kapatid, mga magulang, sa maraming mga taon ng ating buhay, ang buhay Kristiyano natin hindi naging ganong kalakas, hindi naging ganong kabuo, hindi naging ganong kaayos. Ngayong araw na ito, ito yung araw na itinakda ng Panginoon. He wants your Christian life to become whole. Amen? Amen? Sino ang gustong makaranas ng healing process ng Panginoon sa araw na ito? At mabuo ang kanyang buhay sa kapangyarihan ni Jesus. Tumayo tayo lahat.